Sundan po natin ang kakaibang love story ni Janice at Rolf. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para po sa susunod pa nating kakikiligang mga kwento. Chapter 7. Nang sumunod na mga araw ay magkakasama silang tatlo sa pamamasyal. Nakita niya ang matinding kasiyahan sa mukha ni RJ na magkakasama sila sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman ni Janice na kabilang siya bilang miyembro ng isang pamilya. Ang kasiyahang nararamdaman niya ay nabantuan ng isang umagay mabasa niya ang mensahe ni Dave sa cellphone niya. Nakikipagkita ito sa kanya sa mismong araw na iyon. Nitong mga nakalipas na araw ay gusto niya itong kausapin. Subalit hindi siya magkaroon ng panahon. Marahil ay ngayon na ang pagkakataong iyon. Kailangan lang niyang mag-isip ng dahilan kung paano makikipagkita. Pagkababa niya ay naabutan niya ang mag-ama na sabay na nag-aagahan. "Hi, Mommy," bati ni RJ. "Morning, sweetheart," aniya at lumingon kay Rolf. "Morning." Naupo siya sa tabi ni RJ. "Hindi ka na namin ginising," ani Rolf. "Alam naming napuyat ka kagabi," wika nito. She shrugged. "Ikaw na muna ang maghatid kay RJ sa school." Nagsalubong ang makilay nito. "Why?" "May lakad ako," aniya. "Sale ngayon sa Manila Seedling. Gusto kong bumili ng orchids na ipinangako ko sa mama." Hindi naman siya nagsisinungaling sa bagay na iyon. May nakitang variety ng orchids si Cordelia sa isang kapitbahay at nagustuhan nito. Nangako siyang maghahanap ng ganoong uri. "Hindi ka naman siguro magtatagal. Why don't you meet me for lunch?" Suhestyon ni Rolf. "Huwag na. Baka matagalan ako sa Manila Seedling. Isa pa'y traffic at bago ako makarating sa Makati, tiyak na 2:00 na." Well, magkibit ito ng mga balikat. Ipinagpatuloy ang pag-inom ng kape. "Some other time, maybe." Tila nabunutan siya ng tinik sa narinig. Itinuon ang pansin sa pagkain. Pagkaalis ng mag-ama, ay agad siyang nagbihis. Tinawagan niya si Dave at sinabi kung saan sila magkikita. She dismissed the guilt she was feeling. Mabuti ang intensyon niya sa pakikipagkita kay Dave. Hindi lang niya sinabi kay Rolf. Hindi nito maiintindihan iyon. Pagkaparada sa tapat ng isang restaurant, ay isang mahabang paghinga ang ginawa niya bago bumaba. Kahit papaano ay naroon ang hindi maiwasang guilt na para siyang may ginagawang masama. Sa loob ng restaurant ay sinalubong siya ng receptionist. "I'm supposed to meet Mr. Sandoval here. Dumating na ba siya?" "Mr. Sandoval?" Tumingin ito sa hawak na record. "Oh yes, ma'am. Please follow me." Iginiya siya nito patungo sa naka-reserved na mesa. Siya mismo ang pumili sa restaurant na iyon dahil marami ang kumakain doon. Kung may makakita man sa kanila ay hindi mag-isip ng masama. Tumayo si Dave nang matanaw siyang papalapit. "Akala ko hindi ka na darating." Hinila nito ang silya para sa kanya. Nang tanungin ng lumapit na waiter ang order nila, ay sinabi nitong mamaya na sila order. "Dave," agad niyang sabi nang makaupo silang pareho. Her voice quivering. "Gusto kong sabihin sa iyo na ito na ang una at huling pagkakataong makikipagkita ko sa iyo." Nagsalubong ang makilay nito. "Anong ibig mong sabihin?" "I'm sorry, but I can't meet you anymore. Gusto kong sabihin sa iyo sa telepono pero minabuti kong personal kong ipaliwanag sa iyo." "Bakit?" "Napag-usapan namin ni Rolf na bigyan namin ng pagkakataon ng aming pagsasama." "What?" Pinigil nito ang pagtaas ng tinig. "Hindi ba't sinabi mong dahil lang kay RJ kaya kayo nagsasama? Bakit biglang-bigla na lang na pag-iisipan niyo iyan?"
Pagkatapos ng halos 4 na taong hindi kayo nagkikita ay gusto ninyong maging makatotohanan ang pagsasama ninyo? Janice drew a deep, shuddering breath. Yes, we both agreed to do just that. Tama si Rolf. We need to give our marriage a chance. For RJ. At kung pagkalipas ng ilang buwan at walang nangyari, ay sasang-ayunan niya ang annulment. Doon kumalma ang mukha ni Dave. I'm sorry kung tumaas ang boses ko kanina. Pagpapaumanhin ito. Naintindihan ko ang pagpayag mo, pero paano ako? Alam niyang babangon ang tanong na iyon. Alam niyang walang saysay na sabihin niyang maghintay ito. Wala akong magagawa, Dave. Kailangan tapusin natin ang pakiki. Naniniwala ka bang hinto rin si Rolf sa pakikipagkita kay Avery? Sandaling naumid ang dila ni Janice. Hindi naman talaga siya nakatitiyak kung nakikipagkita si Rolf sa kapatid nito. Honestly, no. Hindi ko alam. Nagulat siya sa pagiging kalmante ng tinig niya. Pero hindi niyon mababago ang desisyon kung hindi na makikipagkita sa iyo. May dahilan ba akong maghintay? I'm not asking you to do that. It would be unfair. That says it all, doesn't it? He announced bitterly. I'm sorry, Dave. She whispered sincerely. I'm truly sorry. I know you're fond of me. Fond of you? Iyan ba ang iniisip mong damdamin ko sa iyo? He muttered angrily. Disgusted, inalis nito ang mga mata sa kanya. Sandaling kumunot ang noo nito bago muli siyang binalingan. Sinabi mo ba kay Rolf na pupunta ka rito? I didn't tell him, she answered guiltily. Kapapasok lang niya, huwag kang lilingon. Babala nito ng akma siyang lilingon. But she saw him already, and suddenly, she felt nauseated. Marahil sa matinding kabang iglap na umahon. O sa guilt. Nakita ba niya tayo? Bulong niya. Hindi, kasama niya ang isa sa mga engineer ng kumpanya. Nakatalikod si Rolf sa atin. Ano ang gagawin natin? You can't leave now. Makikita ka niyang tiyak. Kumain muna tayo. Kinawayan nito ang isang waiter. Pinili niyang umorder na lang ng vegetable salad na nang mailapag ng waiter ay hindi rin naman niya makuhang lasahan dahil sa kabang nararamdaman. Parang kay tagal na mga sandaling lumilipas. Pakiramdam niya ay sinisintensyahan siya. They're leaving now. Impormasyon ni Dave makalipas ang kulang 1 oras. Kinawayan nito ang waiter upang magbayad. Magkahiwalay tayong lumabas pagkatapos, dugtong nito. Hesitantly, she extended a hand to him. I'm sorry the way things worked out, Dave. Not half as sorry as I am, sagot nito. Then he sighed heavily. Mag-iingat ka. Sa tingin ko'y kailangan mo ngayon iyon. Pahabol na wika nito bago tuluyang lumabas ng restaurant. Wala sa loob na natili siyang nakaupo. Iba't ibang damdamin ang nagsasalimbayan sa dibdib. Pagkatapos ng mahabang sandali ay tumayo siya at lumabas ng restaurant. Mabilis ang mahakbang na tinungo niya ang sasakyan sa pinagparadahan. Ang kabang nararamdaman ay lalong tumindi nang makita niya kung sino ang nakasandal sa kotse niya. She groaned inwardly, feeling like a cornered rat. Hi, she greeted him foolishly. Her flushed face spoke volumes. Saang hotel kayo magtatagpo, ha? Napasingap siya sa akusasyon. Nahalinha ng galit ang takot niya. Umangat ang kamay niya at dumapo iyon sa mukha ni Rolf. You bitch. Rolf grabbed her shoulders and gave her a vicious shake. Bitiwan mo ko. Pinakawalan siya nito pero sa pagkabigla niya hinablot nito ang bag niya at kinuha mula roon ang susi ng kotse niya. Then he roughly shoved her in the car and slammed the door.
Ilang sandali pa ay tinatahak na nila ang daan pabalik sa mansyon. The cold glints of steel in his eyes warned her of the rage she aroused. Ang luhang nagbabantang bumagsak ay sinisikap niyang pigilin. Ni hindi niya makuhang magsalita habang tahimik na nagmamaniho si Rolf. Ganoon na lang ang pagnanais niyang magpaliwanag kung bakit sila nagkita ni Dave. Subalit sa tuwing ibubukan niya ang bibig ay walang salitang lumalabas. Paghinto ng sasakyan sa garahe ay mabilis na bumaba si Janice. Subalit mas maagap si Rolf. Nakahawak na kaagad ito sa braso niya bago pa siya tuluyang makapasok sa bahay. "Where do you think you're going?" He ground out savagely. "Tatawagan ko si Dave Damio para sabing hindi na ako makakarating sa hotel na sinasabi mong pagtatagpuan namin. I could easily kill you for this." Ang kamay nitong kanina ay nasa braso niya, ay nasa liig na niya ngayon. Nahintakutang napahugot siya ng hininga. "The bargain we made didn't stretch to cover a lover on the side. Ano ang balak mong gawin? Paglaruan kaming dalawa?" "Wala akong pinaglalaroan na kahit isa sa inyo." Bagaman hirap siyang magsalita dahil hawak nito ang leg niya, ay nakuha niyang idiin ang sinabi. "Nakipagtagpo ako kay Dave para sabihin iyon ang una at huling pagkikita namin. At wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi." "Hindi ko kinukonsinti ang pagsisinungaling," Rolf growled. Niluwagan nito ang pagkakahawak sa liig niya. "At malalaman ko kung nagsasabi ka ng totoo." She bit her lip. Naramdaman niya na unti-unti nang kumakawala ang mga luha niya. And her pride wouldn't let her show him the tears. "Iyon ang totoo, Rolf," she murmured. Napakurap siya nang kumalas ang kamay ni Rolf sa liig niya. Nakatitig ito sa kanya na tila ba sinusukat kung nagsasabi siya ng totoo. "I thought it was only fair to let Dave know of our decision to... Her voice broke in a sob. Yumuko siya upang sikaping ibalik ang composure. "You crazy, idiotic female," Rolf declared with a humorless laugh. "Nang makita kitang kasama ni Sandoval ay gahibla lang ang kontrol kong huwag kayong lapitan. I could have beaten you both. You refused to have lunch with me because you were meeting him." Kailangan pang ulit-ulitin ni Randy ang sinasabi niya para lang maintindihan ko. "It wasn't what you think." Her voice was choked, but she drew her head back to stare up at him with pride. Nang salubungin niya ang mga titig nito, ay nakita niyang wala na ang galit sa mga mata nito. Rolf sighed heavily. Pagkuway inabot nito ang isa niyang kamay at hinawakan niyon. Ang banayad na paghaplos ng hintuturo nito sa palad niya ay nakapagtatakang nagdudulot sa kanya ng sensual na epekto. I'm sorry. I should have given you the benefit of the doubt. Naniniwala ka sa akin?" Tumango ito at nakita niyang anino ng ngiti sa mga labi nito. Pinigil niya ang pagnanais na tawirin ang maliit na espasyo sa pagitan nila at yakapin ito at manatili sa mabisig nitong hanggang sa ang lahat ng hinanakit at galit ay maglaho. Sa halip ay pinakawalan niya ang kamay mula sa pagkakahawak nito. "Thank you," usal niya. I didn't mean to hurt you." "You didn't, but you scared me." "Anyway, kasalanan ko rin. Dapat ay sinabi ko ang dahilan ng pakikipagkita ko kay Dave." Rolf sighed regretfully. "Mabato ang daan patungo sa tagumpay ng pagsasamang ito, Janice. And I have a bad temper." She smiled faintly. "We'll make it work, Rolf, if only for RJ." Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at tuluyan ang pumasok sa loob. Nang marinig niya ang pagpasok ng sasakyan sa garahe, ay lumabas ng silid si Janice at bumaba. Nasa puno pa lang siya ng hagdan, ay narinig na niya ang tinig ng anak na tinatawag siya. "Hey, what is the excitement all about?" Nakatawang tanong niya kay RJ
nang makita niya itong nakaabang sa kanya sa ibaba ng hagdan. "Mommy, may pasulubong sa iyo si Daddy. Look!" Nilingon nito ang ama na may hawak na bungkus ng pinagsamang tulip at peach roses. Nakangiting humakbang palapit si Rolf at inaabot sa kanya ang mga bulaklak. "Para sa akin?" "Pagkasundo sa akin sa school, dumaan kami ni Daddy sa flower shop, Mom." Pahabol na sabi ni RJ bago sumama sa yaya. "They're for you. Hindi mo ba tatanggapin?" There was a gentle amusement in his voice. Inabot niya ang mga bulaklak at wala sa loob na inamoy iyon. A faint rose fragrance tickled her nose. One finger touched the velvet soft petal. Natila ba tinitiyak kung tunay ang mga bulaklak? "They're beautiful," aniya sa namamahang tono. "But why?" "Kailangan bang may dahilan para bigyan ko ng bulaklak ang asawa ko?" Dahil ba sa nangyari kahapon? Agad ang paghaplos ng lungkot sa dibdib niya sa kaisipang kabayaran iyon sa ginawa ni Rolf. "Hindi ka na bata para mapalubag na ang loob sa pamamagitan ng regalo, Janice," wika nito. The lopsided smile sent her heart beating rapidly. Hindi natin mababago ang sakit na naidulot natin sa isa't isa sa nakalipas. Pero magagawa nating pagsikapang huwag saktan ang isa't isa sa hinaharap. "Then why the flowers?" Tumitig siya sa mga mata nito. Sinisikap hanapin ang motibo sa hindi inaasahang regalo. "Simply because I wanted to buy some unusual flowers for an unusual woman." She smiled softly. Bumaba ang mga mata sa mga bulaklak. "Wala pang nagbigay sa akin ng bulaklak." Bulong niya. Hindi niya natantong binigkas niya iyon ng malakas. "Ikinagagala kong ako ang unang nagbigay sa iyo ng mga bulaklak," he said huskily. And Janice was held mesmerized as he came closer. Then his lips were brushing hers in an infinitely sweet caress. But the kiss ended too soon. Ilalagay ko muna sa florera ang mga ito. Halos matapilok siya sa hagdan sa pagmamadali niyang makapanig. Para bang noon lang siya nakakita ng mga bulaklak, kung titigan niya ang mga iyon. Kumuha siya ng isa sa mga rosas at inipit iyon sa isang paboritong paperback. Suddenly, she gave in to a romantic impulse. It was an open admission of love for her husband. Love? Sandali siyang natigilan. Iyon ba ang nararamdaman niya? Napaungol siya. She couldn't love her husband. She was supposed to hate him for what he had done to her sister. She sobbed. Napagtanto niyang matagal na niyang inalagaan ang damdaming iyon at sinikap si Kilim dahil alam niyang kapaitan lang ang magiging bunga niyon, lalo kapag nalaman ni Rolf ang lihim niya. Maraming taon nang hindi siya nagpapadala sa bugso ng damdamin. Pero sa sandaling iyo'y hinayaan niyang kumawala ang mga luha niya. Gusto niyang iyakan ang walang katugong damdamin niya para kay Rolf. Ang damdamin wala siyang karapatang madama. Ang maipagpapasalamat niya ay mananatili silang mag-asawa. Alang-alang kay RJ. Kung paano niya magagawang ilayo ang sarili kay Rolf ay mananatiling isang malaking balakid. Dahil sa sandaling malaman nito ang lihim niya ay hindi siya nakakatiyak sa maaari nitong gawin. Isang mahinang katok ang nagpatayo sa kanya mula sa pagkakasubsob sa unan. Agad niyang pinahid ng kamay ang mga luha. "Please come in." Inaasahan niyang si Rolf ang kumatok, subalit ang biyanan niyang lalaki ang lumitaw sa pinto. "May kailangan kayo, Papa?" Ipinasasabi ni Rolf na hindi siya rito maghahaponan, Janice. "May emergency call akong tinanggap mula sa equipment yard." Si Rolf ang pinapunta ko. Walang sigla ang ngiting binitiwan niya. "Maaari ba akong maupo?" Wika ng matandang lalaki.
Of course, she said with a slight frown. Nilinga ang couch. Naupo roon si Felipe. I saw the flowers, wika nito, at sinulyapan ang mga bulaklak na inilagay niya sa flower vase. They're beautiful, Janice. Muli siyang tipid ng ngumiti at tumango. Unti-unting nagiging maayos ang pagsasama ninyo ni Rolf. Hindi siya kumibo. Hindi niya alam ang sasagot doon. Hindi ka nagalit sa anak ko, hindi ba, Janice? Not anymore. She said and realized it was true. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapang iyon na sana'y huwag nang magpatuloy pa. Nang una kang dumating dito, nakita ko ang pagkasuklam mo kay Rolf. Hindi ko alam ang dahilan, Janice. Hindi kita pipiliting sabihin sa akin. But time has a way of robbing the satisfaction from making life miserable for a man who made a regrettable mistake. Hindi ko magagawang kasuklaman si Rolf sa habang panahon sa isang minsang pagkakamaling nagawa niya, Papa. Pagkakamaling alam kong hindi niya sinadya. Natutuwa akong sinabi mo iyan. Kung ganooy, may pag-asa pang maging matagumpay ang pagsasama ninyo. Her face was clouded with a wistful sadness. That's asking too much of vows taken without love. Huminga ng malalim si Felipe. Ang pag-ibig ay tulad sa isang ligaw na damo, Janice. Tumutubo ito sa mga lugar na hindi mo inaakalang mabubuhay. Sa mga lugar na hindi dapat. Sa mga batuhan, sa gilid ng bundok. Minsan sa lugar na walang araw at tubig. And a love like that, able to surpass all the obstacle, is the most precious of all. May nagbabadyang luha sa mga mata niya nang muling magsalita. The love you are talking about does not have the chance of coming true. Hindi sumagot si Felipe. May lungkot sa mga mata nito nang tumayo at tahimik na lumabas. Chapter 8. Nasa Enchanted Kingdom sila at nakangiting pinanunood ni Janice ang pagpapasakay ni Rolf kina RJ at sa classmate nitong si Mark sa Ferris wheel. Nang magsimula ng tumaas ang Ferris wheel ay lumakad pabalik si Rolf sa kinaroroonan niya. Napakaraming tanong ni Mark, wika nito nang makalapit. Naupo ito sa tabi niya sa simentadong upuan. She grinned. Siya ang nangangantsaw kay RJ na daddy pretend lang mayroon ang anak mo. Kaya labis-labis ang katuwaan ni RJ nang umuwi ka. Makita mo at ang unang ginawa ay ang ipakilala ka kay Mark at sa ibang classmates niya. Rolf's eyes traveled lightly over her face. Ikaw, natutuwa ka bang umuwi ako? May mga sitwasyon na kailangan ang presensya mo, paiwas niyang sagot. Tulad na lang na nabanggit ko, kailangan ka ni RJ. Oh yeah? It's nice to be useful. The sarcasm that laced his voice didn't miss her. Pero hindi niya pinansin iyon. Ibinaling niya ang tingin sa kanan at noon lang niya napunang nakatingin kay Rolf ang dalawang teenager na babae at kinikilig na nagbubulungan at nagsisikuhan. Para saan iyang mga ngiting iyan? Tanong ni Rolf nang mapunang nakingiti siya. Lumapad ang ngiti niya at ibinalik ang pansin dito. Iyong dalawang teenager sa kanan, mga nagpapapansin sa iyo kanina pa. They must have thought you are so handsome. Ano ang palagay mo? Kunway sinuri niya ng titig ang mukha nito. Siguro, though you're a bit too arrogant to be truly handsome. Rolf laughed. Kasabay niyon ay kinawit sa baywang niya ang kamay nito. Janice Harligo, you're flirting with me, he accused. Hindi ah. Rolf smiled at her knowingly. Supposing I fell in love with you, ano ang gagawin mo? He asked out of the blue. Ikanagulat ni Janice ang tanong. Huwag kang matakot, he mocked. I didn't say I was. Ipinapalagay ko lang na nai-in-love ako sa iyo. Agad niyang ibinaling sa iba ang mga mata. Her heart
palpitated at the overpowering thought. Hindi ko naisip ang bagay na iyan, kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, anas niya. Bakit hindi? Hindi ka mahirap mahalin. Maayos ang pagsasama natin nitong nakalipas na ilang linggo. Ang alam ko rin na isa kang mahusay na ina. You have a decidedly old-fashioned outlook on things which I admire and respect. At nakikita kong taglay mo ang makatangiang gusto ko sa isang asawa. A real wife I'm talking about. Now, you're the one who's flirting with me, she teased. Subalit may palagay siyang nawala ng lakas ang matuhod niya sa kabang nararamdaman. Yeah, Rolf agreed smiling. Alam mo bang pinal na ang desisyon kong huwag nang bumalik sa Bahrain? Sinabi ko na sa papa na nakahanda na akong pamahalaan ang kumpanya. Sa opisina nito mga huling araw ay gusto kong umuwi ng maaga dahil may maganda akong asawa na sasalubong sa akin. Kanina habang pinapanood ko si RJ, naisip kong mabuti marahil kung magkakaroon siya ng kapatid na lalaki o kaya ay babae. His breath was stirring her hair with a devastating effect on her senses. Hindi ko gustong pakinggan ang mga sinasabi mo, Rolf, she said weakly. Bahagyang inilayo ang sarili rito. Why, Janice? Mahirap pa rin ba sa iyong pag-aralang mahalin ako sa kabila ng mahusay nating relasyon? No, I mean, yes. Make up your mind, sweetheart, natatawang sabi nito. Then he pulled her closer against him. Rolf, we're in public. Hindi ako makapag-isip sa ginagawa mo. Huminga siya ng malalim bago muling magsalita. I like you. God, that was the understatement of the year. Isa kang mabuting ama kay RJ. You're very attractive as well. Pero ayoko maging komplikado ang buhay ko dahil lang nahuhulog ang loob ko sa iyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Rolf sa sinabi niya. How would falling in love with your husband complicate your life? Hindi mo naiintindihan. Protesta ni Janice. Make me, he encouraged. No, she shook her head. You'll hate me in the end at mawawala sa akin si RJ dahil wala naman akong karapatan sa kanya. Gumapang ang takot sa kalamnan niya na tila kamandag. May ilang sandaling pinalipas ni Rolf bago muling nagsalita. Nitong mga nakalipas na araw ay nagawa na nating kalimutan ang nakaraan, Janice. Don't try to hang on to that old bitterness of the past. It will only sour the future. I know. She looked away. May mga bagay na hindi kaagad nalilimutan ng isa, kahit pa anong gawin niya. You have to, he said grimly. Kung hindi, magiging walang kabuluhan lang ang lahat. Nailigtas niya ang sarili sa mahabang pakikipag-argumento sa biglang pagsulpot ng dalawang batang agad na nagyayang kumain. Janice was humming a tune happily while watering her orchids. Sa mga nagdaang araw ay wala siyang mahihiling pa sa relasyon nila ni Rolf. Ipinapakita nito sa kanya ang lahat ng atensyon na maaaring hilingin ng isang babae. Mga mumunting bagay na wala naman talagang halaga, subalit kung pagsasama-samahin ay tinuturing niyang pinakamahalaga sa buhay niya. Tulad ng pumipitas ito ng bulaklak sa garden at iipit sa likod ng taingan niya. O di kaya ay mag-uwi ito ng isang supot ng nilagang saging na hinog at sabi na traffic ito at hindi matanggihan ang nag-alok na street vendor. Or he would call from that office in the middle of the day and say he missed her. Hindi niya lubusang mapaniwalaan na mamahalin siya ni Rolf bilang siya at hindi bilang ina ng anak nito. Kung may kinatatakutan man siya, ang kawalan niya ng kakayahang tanggihan ang mga halik nito sa tuwing nagkakalapit sila. Though he was always gentle and controlled, never demanding more than what she was willing to give.
Natatakot siyang isa sa mga araw na ito'y lumabis pa sila roon. The rapport between them was bittersweet agony, na lalong pinasakit at pinapait ng lihim na taglay niya. She knew, deep down in her heart, that their chance of a happy future was an illusion. Natigilan siya sa ginagawa ng pumarada ang isang pulang Honda Accord sa dulo ng driveway. Bumaba ang sakay nito, si Avery. Lumakad ito patungo sa kinaroroonan niya. Hi, masayang bate nito. Nariyan ba si Rolf? Nasa opisina pa marahil. Instantly, she was on guard at Avery's familiar tone. Napasimangot ito. Ang sabi niya ay uuwi siya ng maaga. I need to talk to him. Kung importante ay maaari mong sabihin sa akin at ipararating ko sa kanya. Tumingin ito sa relo sa braso. Gusto kong tawagan na lang sa cellphone niya pero baka naman magtuloy pa sa prep school. Ayoko namang apurahin siya. Hindi ibinigay ni Janice ang impormasyon na ang biyanan niyang babae ang sumusundo kay RJ. Pakisabi na lang na magkita kami sa Club Filipino sa Friday ng 2:00 ng hapon. Tumalikod na ito upang bumalik sa kotse. Sure, Janice nodded grimly. Unti-unting tumataas ang temperatura niya. Thanks, Annie Avery. Napahinto sa paghakbang at muling humarap sa kanya. Oh, tatawagan ko pala siya mamaya. Nakita ko na nga pala iyong property na gusto niyang bilhin. Tell him that it just won't do at all. Sasabihin ko na lang sa Biyernes ang buong detalye. Maybe then we'll have time to go look at the property together. Janice was too angry to trust herself to speak. Hindi kailanman nabanggit sa kanya ni Rolf ang tungkol sa property na sinasabi nito. Had these last months together been a trick intended to lull her into believing Rolf cared while he continued to carry on his affair with Avery? Ang hindi inaasahang pagsulpot ni Avery sa mansyong ang sumagot sa tanong niyang iyon. Avery smiled at her too sweetly. Sabihin ko na lang kay Dave na kinukumusta mo siya. Chapter 9. Narinig ni Janice ang pagpasok ng sasakyan ni Rolf. Pinigil niya ang sariling salubungin ito sa labas at kumprontahin tungkol sa affair nito kay Avery. Nananatili siyang nakatayo sa malapit sa grand piano at ipinagsalikop sa dibdib ang mga braso. Ilang minuto pa ay nasa loob na ng bahay si Rolf. Hi, nakangiting bate nito. Hindi ko inaasahan na maaga kang uuwi, she murmured. He grinned. Humakbang palapit. Sinadya kong umuwi ng maaga. Pinili ko ang mama na mag-shopping sila ni RJ para naman masulo ko ang asawa ko. Yumukoy ito pang hagkan siya subalit marahas siyang umiwas sa pagsasalubong ng mga kilay nito. Dumating si Avery kanina. Anong kailangan niya? His tone of voice sounded curious but indifferent. Hinahanap ka niya. Janice was glad he didn't try to look surprised. In fact, she found malicious pleasure in the grimness of his expression. Sinabi ba niya kung bakit? Nag-iwan siya ng mensahe. Sabihin ko raw sa iyo na magkikita kayo sa Club Filipino sa Biyernes ng 2:00. At sinabi rin niya na tinitingnan niya iyong property na gusto mong bilhin. Sinabi rin niya na magkakasama kayong titingin ng iba pang property dahil hindi maaari ang napili mo. Bawat salitang binigkas niya ay mariin at hantarang nagpapakita ng galit. The muscle on his jaw twitched. Bala kong sabihin sa iyo ang bagay na iyon ngayong hapon. Pwes, hindi mo na kailangang sabihin, she mocked sweetly. Dahil alam ko na, diba? Ang alam mo lang ay yung sinabi ni Avery sa iyo. At sa nakikita ko'y may nabuo ka ng maling konklusyon. He snapped. Oh, spare me that explanations, Janice cried angrily. Alam kong kaya mong paikutin ang lahat para masabing wala kang ginagawang masama. Totoong wala, Janice. Not the way you mean. Rolf bit out. Unti-unting humuhulagpos ang pinipigil ng galit.
How terribly self-righteous you must have felt that day you saw me with Dave. Ang sabi mo, hindi mo kinukonsinti na pinagsisinungalingan ka. Mapakla siyang tumawa. Nang araw na iyon ay sinabi ni Dave na nakikipagkita ka kay Avery. Hindi ko pinaniwalaan iyon. Tinanggap ko ang mga sinabi mong sisikapin nating maging maayos ang pagsasama natin. I should have remembered how worthless your word was. Marahas na nagmura si Rolf at sa isang iglap ay nakahawak na ito sa braso niya. Damn it, listen to me. Subalit maagap si Janice at agad na napakawalan ang sarili mula rito. Matagal na akong nakinig sa mga kasinungalingan mo. You're doing the very same thing I did. Inaakusahan mo na ako kaagad nang hindi man lang naririnig ang paliwanag ko. His tall form loomed near her, formidable in his fury. How gullible I must seem to you. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Ilang beses akong naniwala sa mga sinasabi mo. And every time you've made a fool out of me. At gusto mong paniwalaan kitang muli habang humahabi ka ng kasinungalingan tungkol sa relasyon ninyo ni Avery. Nang akbang magsasalita si Rolf, ay iwinasiwas niya ang mga kamay. Don't say anything, dahil kahit minsan ay hindi mo sinabi sa akin, hindi ka na makikipagkita kay Avery. Baliwala ang anumang sasabihin mo ngayong alam ko na ang totoo. Pero hindi mo alam ang totoo. Hindi mo gustong pakinggan ko ano ang totoo. Magkasabay pa silang napapitlag nang biglang tumunog ang telepono. Hindi yon pinansin ni Rolf. Sagutin mo. She said contemptuously. Ang sabi ni Avery ay tatawag siya. Isang matalim na titig ang ibinigay sa kanya ni Rolf bago ito lumakad patungo sa kinalalagyan ng telepono. Nang tumalikod ito ay gustong humulagpos ng mga luha niya. The pain in her heart was unbearable. Dahil nabawasan ang galit, ay tila nawalan siya ng lakas na napasandal sa piano. Nagulat pa siya nang marinig ang tinig ni Rolf. Lumapit ka rito, utos nito. Subalit hindi niya ito nilingon. Lalapit ka ba o kailangan pang hilahin kita patungo rito? Ipinahihiwatig ng tinig nito na hindi imposibleng gawin ito iyon. She squared her shoulders and walked towards him. Itinaas nito sa tainga ang hawak na telepono kasabay ng pag-abot sa braso niya at hinila siya palapit. Papa, pakiulit mo ang sinabi mo sa akin. Pagkatapos ay tinapat ni Rolf ang telepono sa tainga ni Janice. Ulitin? May diferensya ba ang linya natin? Ani Felipe sa nagtatakang tinig. Janice grimaced. Hindi mo ba narinig ang sinabi kong ang meeting ng mga executive ay hindi na sa Biyernes kundi sa Sabado na? Hindi nagbago ang oras, 2:00 pa rin ng hapon. It's a yearly informal meeting with the wives invited, Rolf. Ipaalam mo kay Janice para makapaghanda siya. Ang tensyong nararamdaman ni Janice ay tila tubig na umagos palabas sa katawan niya sa pagkakaalam na mali ang akusasyon niya. She could feel his hard gaze studying her. Akmasa nang aalisin na ni Rolf sa taingan niya ang telepono nang maulinigang nagsasalita pa si Felipe sa kabilang linya. Siya nga pala, Rolf, pahabol ni Felipe. Nag-iwan nga pala si Avery ng listahan ng mga propriedad na mapagpipilian. May golf ako bukas at malamang na hapon na ang dating ko sa office. Hingin mo sa sekretarya ko ang listahan. Pareho niyong pag-aralan ni Janice. Hindi na malaya ni Janice kung kailan na ibalik ni Rolf sa cradle nito ang telepono. Hindi niya makuhang kumilos sa mga narinig. Her eyes were filled with shock and pain as she stared into Rolf's grim face. I'm sorry, she whispered. Nagmamadali siyang umatras palayo rito at tumakbo patungo sa hagdanan. Kung maaari lang ay maglaho siya sa kahihiyan, dapat ay pinakinggan niya ang paliwanag nito. Napakalalim ng panimughong nadarama niya at nagpaliwanag man ito kaninay, hindi rin niya paniniwalaan.
Janice, hinabol siya nito. Hindi niya makuhang lumingon at harapin ang asawa. Tuloy-tuloy siyang pumanhik. Dahil sa kaba at takot at mga matang nahilam sa luha ay kumabisala ang paan niya sa baitang. Nawalan siya ng balanse at natumba pabalik. Kung hindi sa maagap ng abraso ni Rolf, ay tuluyan siyang mahuhulog. Are you all right? Hindi nito hinintay ang sagot niya at binuhat siya papanhik sa silid nila. Inilapag siya nito paupo sa gilid ng kama. I'm sorry, Rolf. Bulong niya, still unable to meet his eyes. Rolf smiled faintly. Hindi siya tumutol nang yumuko ito at hagan siya sa mga labi. Sandali lang ang halik na iyon at agad ding pinakawalan. You're forgiven. Usal nito. Tumawid ito at nagbuntong hinanga. May kukunin lang ako sa ibaba. Huwag kang tatayo, babalik ako kaagad. Tumalikod ito at lumabas ng silid. Hinaplos ni Janice ang sakong na sumasakit sa pagkabisala sa baitang. Mamatamisin niyang masprain ng maraming beses kaysa sa kahihiyang nadarama na hindi niya alam kung paano pakikitunguhan. Ilang segundo pa'y nasa harap na niya uli si Rolf. Nakatitig ito sa kanya at pagkatapos ay bumaba ang mga mata sa sakong na hawak niya. Nasaktan ka ba? My pride, yes. She attempted a smile. Napunan niya ang hawak nitong mahabang balumbon na kartolina. Ano iyan? Naupo ito sa tabi niya. Inilatag sa kama ang hawak. Tingnan mo. Blueprint ng bahay? Yes. At hindi lang basta bahay, Janice. He looked at her and smiled. It's our home. Every printed may surprise. Naiiling nitong sabi. Anong ibig mong sabihin our home? Janice breathed. Hindi ka pa ba napapagod na nakatira sa mga magulang ko? Hindi mo ba gustong magkaroon ng sariling tahanan? Yung magagawa mo ang gusto mong ayos at dekorasyon? Gusto ko, pero pag-aalinlangan niya. Nanlaki ang mga mata sa ipinahihiwatig ni Rolf. He smiled. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung ano ang opinion mo sa layout na ito. Baka may gusto kang baguhin. Janice was speechless. She was looking at the layout with awe. Itinuturo ni Rolf ang lokasyon ng sala, kusina, mga silid at bathroom. Gayon din kung saan nakalagay ang mga kasangkapan. Mga kasangkapang siya ang pipili ayon dito. Silang dalawa. Even RJ would have a choice. It's a 3-bedroom house, darling. Pero may nakalaang espasyo para sa extension kung lalaki ang pamilya natin. Nagustuhan mo ba? Maganda. Usal niya. Nakatitig sa blueprint. Gusto niyang magpatianod sa pangarap. Libre naman ang mangarap, diba? Nagsikip ang lalamunan niya sa pinipigil na pag-iyak. Janice, why? Inangat ni Rolf ang mukha niya at tumingin sa nababagabag niyang mukha. Don't you think it's about time we have some privacy in our marriage? Tinititigan niya si Rolf. She looked into his ruggedly handsome face. Knowing how very much she loved him. Oh, Rolf, she moaned helplessly. Agad siyang niyakap nito. His mouth passionately raining kisses over her face. Na tila ba lahat ng bahagi ng mukha niya ay mahalaga rito. Her heart pounded wildly against her ribs at his touch. Kiss me, Rolf. Janice, he groaned. His eyes glittered on her parted lips. I want more than kisses from you. From her mouth, Rolf's eyes moved to hers. Hinahanap doon ang kasagutan na nais nitong mangyari. Kung gugustuhin nitong angkinin siya sa mga sandaling iyon ay magagawa nito. Subalit, binibigyan siya nito ng pagkakataong magpasya. And fear sliced through her heart. Huwag kang matakot, Janice. His mouth moved over her hair.
It isn't just a sexual desire I feel, although heaven knows I want you so desperately. Oh, Rolf, she cried achingly. It was not his touch that she feared, but his anger. At ang posibilidad na mawawala si RJ sa kanya. Hush, darling, anas nito. Hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Rolf, don't talk and listen. He scolded her tenderly. I love you. Hindi ko matiyak pero marahil ay talagang mahal na kita. Perhaps the moment I first saw you that enchanted night, 5 years ago. Ang tanging alam ko ay iniibig kita ngayon, more deeply than I thought I was capable of feeling. A moan of intense longing escaped her lips as she sagged weakly against him, knowing her own love was as strong as his. She wished she could have this moment for an eternity. Kahit nang nasa barin ako'y ang scanned photo mo ang laging laman ng isip ko sa tuwing nagpapahinga na ako, Janice. Totoong gusto kong makita ang anak ko, makapiling, pero lalong higit kitang pinananabikan. There was a bittersweet song in her heart. Could their love for each other was so strong it could stand the lies she kept within her for years? Sapat ba ang pag-ibig ni Rolf sa kanya upang maunawaan at mapatawad siya? Simula nating malinis ang bukas, Janice. Ani Rolf. Inuulan ng halik ang mukha niya habang nagsasalita. Gusto kong ihingi ng tawad sa iyo ang katotohanang hindi ko natatandaan ang pangyayari ng gabing mabuo ang ating anak. There's nothing to forgive. His arms tightened about her as he rocked her gently against him, as if it would ease the pain in both their hearts. Nang dumating ka rito at mag-usap tayo ng sarilinan at itanong ko sa iyo kung talagang anak ko si RJ. I can still remember that light in your eyes when you said yes. It was then that I know you weren't capable of lying. My darling. It was one of the first things I loved about you. Iyon ang naging pundasyon ng pag-ibig ko sa iyo. Napaungol si Janice. Ang kaligayahang nadarama ay tila lubong na tusok ng karayom. I can't blame you for hating me. For the degradation you must have suffered because of me. Nagdalang tao ka ng walang ama. Mag-isa mong isinilang ang aking anak. Rolf paused for a moment. Nasa mukha nito ang pagsisisi. Rolf, patapusin mo ako, darling. Pagkatapos nito ay hindi na natin uungkatin ang nakalipas. Gusto kong malaman mong hindi mo ako itinaboy. I drove myself away, darling. Sa tuwing titingin ka sa akin ay ipinaaalala mo kung gaano mo ako kinamumuhian. Hindi ko kayang harapin ang pagkasuklam mo kaya ipinasya ko magtungo sa Bahrain. Hindi mo kailangang sabihin sa akin iyan. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga palad nito. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi ang lahat ng ito? You've been honest with me from the very start, Janice. So I must do the same to you. Honest. Ang salita ay paulit-ulit sa pandinig niya. Tinutuya siya. Ang naakala nitong katapatan niya ang isa sa hinahangaan sa kanya ni Rolf. She couldn't destroy it or it would destroy his love for her. Hindi niya mapigilan ang sunod-sunod na paghikbi. Darling, ano ba ang nangyayari sa iyo? The surprise and gentle concern in his voice only increased the pain. Oh, Rolf. She shook her head in anguish. May isang paraan para makaalis siya sa sitwasyong ito. Tiyak niyang kasusuklaman siya ni Rolf kapag ginawa niya iyon. Pero higit pa kapag nalaman nito ang katotohanan. Please, gusto ko ng annulment. Annulment? Banghang usal nito. Inilayo ang sarili mula sa kanya
at tinitigan siya na tila ba wala siya sa katinoan ng isip. Nagbibiro ka ba? Gusto kong magpaanal, Rolf. Marahas nitong hinawakan ang braso niya. Kasasabi ko lang sa iyo na mahal kita. Sinasabi mo bang wala kang pag-ibig sa akin? He demanded angrily. Iyon ba ang gusto mong sabihin? Annulment ang hinihingi ko sa iyo, mariin niyang sabi. Hindi pa ba sapat iyon? No, damn it, it isn't. Halos bumao ng mga daliri nito sa braso niya. I'm not so inexperienced that I don't know when a woman wants me. And I know that a moment ago, you wanted me as badly as I wanted you. Ang galit at kalituhan nito'y halos magpabiyak sa puso ni Janice. Alam kong mahal mo ako, aminin mo iyan. Enough, Rolf. Inilagay niya ang mga kamay sa dibdib nito at sinikap ilayo ang sarili. Magpaliwanag ka. One hand moved to the small of her back, arching her against his hips, while the other hand wound its fingers in her hair, twisting her head up towards his. Nasasaktan ako, she whispered, frightened by the cruel line of his mouth. I love you, he growled, angry fires leaping in his eyes. I'll make you love me. He roughly took her in his arms. Nagwalang silbi ang anumang pagnanais ni Janice na lumayo mula rito. Inihiga siya nito sa kama. Pagkuway hinablot nito ang blusa niya at nagtalsika ng mga butones niyon. Nahantad sa mga mata nito ang dibdib niya. Nangihilakbot niyang ipinagsalikop ang blusa sa sarili at nagpilit bumangon. But his fingers closed over her wrist. Pabalya siya nitong inihiga pabalik sa kama. Ang buong bigat nito'y nakadagan sa kanya. Tila banyaga ang kabangisan sa mga mata nitong nakatunghay sa kanya. Wala roon ang mapang-akit na kislap na lumiligalig sa puso't isip niya. Bumaba ang ulo nito patungo sa kanya upang hagkan siya. But Janice twisted her head away. You were anxious enough for my kisses before. He jeered. Minaniobra ang mga kamay niya upang mahawakan nito sa isang kamay sa ibabaw ng ulo niya. At ang isang kamay naman nito'y marahas na nakahawak sa mukha niya. Please, Rolf, huwag mong gawin ito. Bulong niya. Bulong niya sa nanginginig na tinig. Hindi nito mababago ang lahat. Gusto ko pa rin ng annulment. Hindi ako naniniwala sa iyo, he said coldly. Pinamukalan ng luha ang sulok ng mga mata niya. Wala akong lakas para pigilan ka sa gusto mong mangyari. He stared down at her for a long moment. Damn you, he muttered savagely as he broke free from the pleading look in her eyes. Tumayo ito mula sa pagkakadagan sa kanya. Sunod-sunod ang hagulgol na ginawa niya. Lalo na nang marinig niya ang mga yabag nito palabas ng silid. Halos matanggal ang pinto mula sa mga bisagra sa lakas ng pagbagsak niyon pasara. Oh, Rolf, I love you. Janice sobbed into her pillow.